proyekto naglalayong tugunan ng mga pangunahing isyu na kaugnay ng patuloy na paggamit ng mercury sa artisanal at small-scale gold mining sa bansa. Ito po ay pinatutupad ng Artisanal Gold Council sa ilalim ng United Nations Environment Program at United Nations Industrial Development Organization at sa pakikipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources at ng Mines and Geosciences Bureau. At para po mas bigyan tayo ng detalye patungkol sa mga proyektong ito, ay makakapanayan po natin sina Miss Abigail Ocate, ang kanilang National Project Manager, at si Don Po Kimke, na siya namang National Communications Officer. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Miss Abigail, Miss Don. Alright, please tell us about your organization at sa inyo pong mga initiatives. Go ahead po. Good morning po. Kami po ang Artisanal Gold Council or AGC. Isa po kami international NGO na nakatutok sa pagtulong sa small-scale gold mining community o small-scale mining sector para sila may formalize, maging socially responsible, and maging environmentally sound. At we make sure na we help them to be a positive contributor to the national economy that they mine for the people and the planet. At sa Pilipinas po, nagsimula kami noong 2019 nung kami po ay napiling bilang executive agency ng Planet Gold Philippines Project, and recently din po kami rin napili para sa pag-develop ng National Action Plan on ESGM. Alright, para po mas maunawaan po ng ating mga ka-RSP, no, ating pong tagapanood, ano po ba itong tinatawag na artisanal and small-scale gold mining at bakit po patuloy na ang paggamit ng ating mga miners ng mercury? So, under our A7076 or People's Small Scale Mining Act of 1991, ang ASGM refers to people na nagmimina using simple tools and methods, not using heavy machineries. Pero nakita namin sa community na in reality, kinakailangan na talaga ng mga minero ang paggamit ng mga machineries dahil mahirap nang makuha ang mga gold ores. So, usually, meron na silang tunnels na dinidig para ma-reach yung gold deposit. So para lang po sa let's go by the numbers, ano nga bang ESGM at gaano siya kaimportante sa ating economy. 70% of the total annual production, gold production ng bansa ay gagaling sa ESGM. Okay. And then 500,000 miners, estimate po ito sa buong Pilipinas ay minero po, no? And sa 40 out of 80 provinces sa bansa, merong presensya ng ASGM. Okay. And then 2 million Filipinos ay nakadepende ang kanilang livelihood sa ASGM. And isa sa pinaka-importanting data na gusto namin i-share na majority or 80% gold sold to BSP na nagiging parte ng gross international reserve ng bansa ay nanggagaling sa sektor na ito. Okay. I understand, tama ba ang inyong organization ay providing recommendations sa mga alternatives sa paggamit ng mercury? Can you tell us about that? Yep. So, yung organization po yung project po namin, Planet Gold Philippines Project, it's actually part of a global program, Planet Gold program, currently implemented in 24 countries. The aim of the program is to make artisanal and small-scale gold mining sector safer, cleaner, and more profitable with a vision of a clean global supply of gold from small-scale miners. So, sa Pilipinas nga, as you mentioned, it started in 2019 and implemented by the UN agencies, specifically UNEP and UNIDO in partnership with DNR and MGB. And kasama nga po namin yung MGB sa nag-identify po ng possible na alternative sa paggamit ng mercury. Kasi po yung overarching objective of the project is to address key issues linked to mercury use. So isa na po dito, isa naman sa technology na proven and tested na talaga to effectively recover yung gold from ore ay yung leaching na tinatawag. And kadalasan ng reagent na ginagamit dito ay use of cyanide. Cyanide is still a toxic chemical, but it can be safely utilized kung meron pong tamang equipment at tamang training yung mga gagamit. Unlike po na mercury na very toxic talaga, and once nasa environment na yan, hindi na po yan nade-destroy and pupunta po yan sa papasok sa ating food chain and eventually ma-affect ang human health. So sa Paracali po na project site, yung isa pong project site ng project, ang isa pong innovation is gumagamit man ng cyanide, gumagamit din po ng amino acid na non-toxic, and what it does is it reduces the need for cyanide by 50%
without affecting naman yung recovery rate. Well, ang primary concern lamang po ng ating mga kababayan tuwing napag-uusapan yung pagmimina, kung ito ba'y hindi makakasira sa kalikasan, di po ba? So, paano po sinisiguro ng ganitong sistema na hindi makaka-apekto ito sa ating environment? Well, yung organization po namin, isa sa pinupush po na effort is yung formalization or legalization ng small-scale miners. Kasi pasok po na dito yung pag-identify ng mga tamang area kung saan lang pwedeng magmina. So, sa batas po natin, may dalawang levels po of formalization. So, una, dapat makapag-petition o ng declaration of a minahang bayan or people's small-scale mining area. And hindi po doon nagtatapos. Kung may minahang bayan na, hindi rin basta makakapag-operate doon. Kailangan pong mag-apply ng small-scale mining contract. So, doon po sa pag-identify ng ating government kasi government naman po ang nag-a-approve ito, yung Provincial Mining Regulatory Board. It's a multi-stakeholder body. Sila po yung nag-approve kung saan po yung area, kung saan lang po pwedeng magmina. So, tinitingnan po yan mga technical considerations. Okay, after pong minahin ng isang halimbawa, isang area ng isang barangay, after pong matapos yung pagmimina, ano po ang responsibilidad niya ng mga miners? Kasama po yan sa pag-apply po nila. Meron po dapat na rin actually plano kung paano i-rehabilitate yung area. And isa na po yun sa best practices ngayon tinatawag na progressive rehabilitation, na kung saan po may nagmina, kung tapos na doon at mag-move sa isang area, i-rehabilitate na agad. And of course, importante dito po yung support din and assistance ng local government units and national government agencies in terms of assisting the small-scale miners doon sa rehabilitation ng area and monitoring kung nagagawa po nila ng tama yung kanilang operation. Tama, ligtas sa environment and ligtas sa kalusugan po ng miners and kalusugan ng buong community members. Okay, just going back to that use of mercury, ano yung mga areas or lugar sa Pilipinas na pinaka-apektado ng paggamit ng mercury sa mining? So, sa nabanggit namin kanina, 40 provinces out of 80 ang merong presensya ng ESGM. And we assume na meron talagang paggamit ng mercury sa mga lugar na ito dahil ito talaga yung pinaka-cheap, pinaka-madali, pinaka-affordable para ma-extract ang gold. Pero in terms of data, kung saan mismo, wala po talagang data on that. Pero that's the usual method of gold extraction using mercury. Okay. Uy, meron tayong mga dala dito mga Kaya nga, libro. Ano ito. itong mga librong ito? Opo. So, ano pong purpose nito? Yeah, part of our advocacy campaign din is yung engaging not just the miners and the stakeholders, the government. We also engage the general public and the media and the youth. So, nagkakaroon kami ng education roadshow kung saan ay nagkakaroon kami ng different activities kasama ng storytelling. So, we produce two children's storybook. Yung isa po ay ang Miko, Maya, at ang Gininto ang Lambak ay it talks about responsible gold mining. It's possible to strike the balance on livelihood and taking care of the community, your health, and the environment. And Mina Minera, it talks about the importance of gold as women miners, nakikita namin na importanteng suportahan ang mga kababaihan para magkaroon tayo ng mas holistic na pagtulong sa development ng sektor. Maganda, bata pa lang na-expose na sa ganitong mga usapin. Well, sa mining, napakalaki ng ambag nito sa ekonomiya ng ating bansa at napakarami ng mga Pilipino yung nakadepende dito sa mining. Ang importante lang magiging responsable at mapapanatili yung kaayusan ng ating environment. Maganda po yung inyong programa. Sana po mapag-usapan pa natin ito sa mga susunod na panahon. Maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin. Sana po magpatuloy pa ang ganitong mga inisyatiba. Thank you very much. Maraming salamat Okay. po.